Ang aming pangunahing layunin sa panayam na ito ay makakuha ng mga bagong kaalaman at mas malinawagan at mapalalim ang aming mga isipan tungkol sa ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Kaya naman po, ang una naming katanungan ay, bakit po mahalagang makilala ang sarili bilang Pilipino? Okay, muli magandang gabi. Para sa akin, napakahalaga na makilala ang sarili bilang Pilipino kasi ito yung pagkakakilanlan natin. Ito yung, kumbaga meron tayong kinabibilangan na lahi. So, syempre, napakahalaga nun kasi, ibig sabihin nun, may identidad ka dito sa mundo. So, yun, napakahalaga, napaka-importante na alam mo kung saan ka nabibilang na, kumbaga ang tawag nito, lipunan or kinabibilangan na bansa or etc. Kung ano man kung ang tawag nito, yung grupo-grupo. So, ayun. Ngayon nga po na kami po ay sumasang-ayon sa sinabi niyo po dahil kami rin po ay naniniwala na sa isang bansa po marami po talagang grupo o maraming paniniwala ang iba't ibang tao kaya mahalaga po talagang malaman ang isang identidad bilang Pilipino. So, para po sa ikalawang katanungan, ano-ano po ang mga paraan para ipakita ang pagmamahal o pagpapahalaga po sa ating sariling wika at kultura? Katunayan, no, makikita na yun lalo ngayon sa kasalukuyan kasi naipapakita na yan sa pamamagitan ng pagsasalita ng isang Filipino and then nagpapakita tayo ng mga pagtangkilik ng mga sariling produkto. So doon pa lang makikita mo yung pamamaraan na patuloy na ginagamit yung wikang Filipino at yung pagtangkilik sa ating kultura. Ayun. Ang ganda po ng sinabi ninyo na yung pagtangkilik po ng sariling atin, lalo na po sa panahon ngayon, mas lalong nagiging makabago po yung mga teknolohiya o yung pagiging moderno na po ng ating henerasyon. Kaya mas kailangan po talagang tangkilikin yung sariling atin. Para sa ikatlong katanungan, ang pagsasalita o paggamit ba ng wikang Pilipino ay sapat na upang matawag na Pilipino? Sa iyong tanong, ang sasabi ko lang doon ay, pwedeng hindi, pwedeng oo. When I say pwedeng hindi, kasi doon pa lang meron ka ng identidad or identity in English na pagkakakilanlan. Oo, kasi kailangan alam mo rin yung kultura kung saan ka nabibilang. So, ayun. Hindi siya basta matatawag lang na alam mo lang yung lingwahe, pero dapat alam mo yung kultura na kinabibilangan mo. Ayun lang. Para sa ikaapat na katanungan, bilang isang Pilipino, bakit mahalagang malaman ang kulturang Pilipino? Kasi katulad ng binabanggit ko nung una, no? Kapag hindi mo alam kung sino ka, hindi mo alam kung saan ka nabibilang, sino ka, di ba? So, napakahalaga, napaka-importante talaga na may alam mo kung saan ka nabibilang, alam mo kung ano yung kultura na meron ka. At ito kasi yung tinatawag natin na yung kultura na to, ito yung pamamaraan ng pamumuhay mo bilang isang tao. So, ito pa lang, araw-araw kasama mo yung kultura, yung wikang Filipino, sa way of life mo. Yun lang. May karagdagang tanong lang po ako. Dahil po dun sa sinabi niyo kanina na yung sa wikang Filipino po, meron po kasi di bang mga dayuhan po na nagpupunta sa atin na gustong-gusto pong malaman yung meron, yung kultura po natin. Tas sinasabi po nila na sila po ay ah, pusong Pilipino dahil po ay kinikilala po nila yung mga yung mga bagay po na gawa ng Pilipino o yung mga putahe na meron yung mga Pinoy. Naniniwala po ba kayo na kahit po ay taga-ibang bansa po sila, sumasang-ayon po ba kayo dun sa mga dayuhan na nagsasabing sila po ay pusong Pinoy dahil tinatangkilik po nila yung mga gawang Pinoy, pero iba po yung lahi na meron sila? Hindi ko masabi na oo, kasi meron tayong di ba, parang ang isang tao pwedeng pinanganak kasi siya na half, di ba? Half American, half Filipino. So, maaring oo kasi may pinanggalingan siya eh. Yung magulang niya is from Philippines, halimbawa yung mother side or yung father side. So, yes, makukonsider natin na ganun, na may pusong Pinoy siya. At nakakatuwa lang na tinatangkilik nila yung, imagine that na hindi sa kanila yung kultura na yun, hindi nila kinalakihan yun, pero tinatangkilik na yun, tinatangkilik rather, yung mga produkto, kultura, wika, hindi lang yun kung tutuusin, nagustuhan nila kung paano tayo magpakita ng pakikipagkapwa-tao.
Yun kasi ang parang sinasabi nila na pusong Pinoy kasi kilala tayo as a hospitable person. Kumaga welcoming sa atin lahat. May iba man sila ng lahi. Ano man yan, Korean, English, etc. Kung tutusin, ang gusto nila, yung pagiging natin, welcome sa lahat ng mga tao. So, nakakatuwa lang kasi sa atin, no? Hindi man napapansin, pero talagang meron tayong angking galing, meron tayong angking talento na talaga namang maipagmamalaki sa ibang bansa. At ang maganda dito dapat sinusuportahan, lalo-lalo na yung mga lokal na produkto. Napakaganda po ng sagot ninyo at malaman dahil na-realize po namin na nakaka-proud po maging isang Pinoy dahil yung ibang lahi po o yung ibang bansa ay mas tinatangkilik po yung sariling atin kaysa po sa mga kababayan natin. Para sa ikalimang katanungan naman po, dahil sa mga kolonisasyong naranasan ng mga Pilipino, naniniwala ka po bang nawala ang totoong identidad natin? At sa paanong paraan po kaya natin mapanunumbalik ito? Actually, no. Good question. Magandang tanong yun. Ang dami ng mga bansa na sinakop na tayo, pero nanatili yung pagiging Pilipino. Okay? Kung makikita nyo naman, may mga bayani tayo na talagang pinaglaban yung karapatan natin bilang Pilipino, nagkaroon tayo ng kalayaan, tapos nagkaisa yung mga tao. Kung tutuusin, walang nagbago kasi ang tawag nito, kung mapapansin, mas yumayaman yung yung wikang Filipino. Nakakatuwa na kasi may nanganganak na bagong lengguwahe. Kumbaga, shortcut na natin yung mga salita na imbis na sa akin, ginagawa yung sa akin. Tapos, nanganganak din ng mga bagong salita like charot, di ba? May mga bago kayong salita na talaga namang magbibis, kumalat at tumitrending, lalo na sa panahon nyo ngayon. So, parang sa akin, walang nawala, pero nadagdagan. Nadagdagan tayo ng mga bagong salita na talagang atin ng galing. Okay, yun. Ano pa ba? Ayun, talagang kasi may mga salita na talagang parang lang, tulad ng tabo. Ayun, ito, speaking, no, may mga salita tayo na hindi na pwedeng i-translate in English. Katulad ng word na kilig, wala po yun translation in English, wala ring translation yung tabo, etc. So parang nadadagdagan yung diksyonaryo ng Filipino kasi wala talaga siyang translation in English. Even you guys, hindi nyo alam yung English ng kabiasnan kasi ang katunayan niyan, yung word na kabiasnan po ay wala talagang English yun. Kasi ang kilala ng mga bata ngayon, pag sinabing kabiasnan, civilization. Kung tutuusin, ang civilization po, ang Tagalog nun ay sibilisasyon. Yun. So, ayun lang yung mga karagdagan ko doon sa tanong na yun. Okay? Para naman po sa ika-anim na katanungan, sa paanong paraan natin mapapahalagahan ang identidad ng pagiging Pilipino? Sa akin, patuloy lang na gamitin yung salita. Pero dapat din, bago tayo gamit ng mga wikang Filipino, lalo na yung mga malalim na words or salita, dapat alam natin pinagkaiba ng nang na NG, NANG, napakahalaga nun kasi nag-iiba yung definition or kahulugan rather nung sasabihin mo kapag hindi mo alam kung paano gamitin yung mga salita na yun. Even yung rin at din, hindi nila maitama yung paggamit nun. So, napakahalaga na bukod doon sa gagamitin natin siya, dapat alamin din natin paano natin siya gagamitin sa pang-araw-araw. Kasi lagi yan naririnig sa mga tao, pang-araw-araw na salita. Naniniwala po ako sa sinasabi niyo na about po dun sa rin and din. Dahil po, personally po, minsan na rin po ako nagkamali sa paggamit nun. Ngunit natutunan ko rin po itong gamitin ng maayos dahil po sa pag-aaral ko na rin po kung paano gamitin ng wasto yung wikang Pilipino. Para sa huling katanungan, paano nagbubukas ng mga pinto ang edukasyon sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan, kultura at identidad ng mga Pilipino? Nito kasing mga batch namin, nito mga nakaraan, actually pinatanggal ang Filipino na subject sa college. No? Nakakalungkot yun kasi syempre, ito yung dapat na mas napagtutuunan ng pansin, pero yun pa yung tinanggal. Pero nung mga panahon din namin na yun, pinaglaban namin yun kasi napakahalaga nun, lalo-lalo na ako, aminado ako na hindi pa malalim yung alam ko pagdating sa Filipino. At sobrang hirap gamitin nun para sa akin. Kasi, imagine that, late ko na nalaman yung pinagkaiba ng nang na NG at NANG sa pang-araw-araw, even yung rin at din. So,
ang sa akin lang, dapat masuportahan tayo, tapos mas palawakin at mas pagtuunan yung asignaturang Filipino. Bukas naman ng education, no? Yun ay kung susuportahan lamang at patuloy na paggagamitin ang wikang Filipino, especially sa eskwelahan ngayon. Paumanhin ako kung medyo nag-English ako kasi bilingual kapag sa Soksay. So, ayun lang. Bukas lagi ang pinto ng edukasyon. Yun nga lang, kailangan din natin ng suporta ng ibang tao or even institution na patuloy na gamitin yung wikang Filipino at mas bigyan pa ng pansin yung wikang Filipino or asignaturang Filipino rather. Ayun na. Chantal, may karagdagang katanungan ka ba? Nais ko pong itanong kung paano niyo po mapapatunayan na Pilipino po talaga yung naipapakita natin sa ating mga dayuhan? Okay. Good question. Actually, marami kasi akong napanood or even documentary. Kasi medyo hobby ko yun, manood ng documentary. Ang palagi lang yung sinasabi kasi, kapag pumunta ka sa Philippines, sobrang warm. Kumbaga, mararamdaman nila na parte na sila ng bansa na to. Kasi imagine na sa ibang bansa, walang magaganon sa'yo na, oh, welcome to the Philippines, welcome to ganito, blah, blah, blah. Tapos, sa atin kasi, kumbaga bayanihan pagkakaisa. Parang nadala na natin until na, hindi siya nawala actually. Lalo na pag pumunta kayo sa mga lugar na medyo baryo-baryo pa. Doon kasi, kahit sino welcome, pakakainin ka nila, kakausapin ka nila. Pero sa ibang bansa kasi, kung makikita niyo yung difference ng dalawa, sa ibang bansa, very formal, tapos parang medyo maraming etiquette, pero pagdating dito sa Philippines, uupo ka lang, may kakwentuhan ka na, di ba? Makakain ka pa ng iba't ibang putahe, tapos lahat, kumbaga parang sa isang community, walang malilektihan. And ito pa ang napansin ko, sa SOCMED, nakakatuwa lang na ang generation ninyo, talaga namang sumasabay yung wikang Filipino sa trending. Nakakagawa kayo ng mga salita na talaga namang parang hindi kami, kahit ako nagugulat ako na parang, may bagong salita, di man ako updated na yung word na charot, yung word na yung mga ganon. So parang nakakatuwa lang na may mga nagagawa kayo ng salita and Filipino pa, di ba? So ayun, doon pa lang makikita mo na talaga namang hindi pa namamatay yung kulturang Filipino at yung wikang Filipino. Ito ay kung pagyayamanin pa at kung bibigyan pa ng tuon at suporta. Kasi sa atin, kaya siguro naiisip nila na wala na or parang namamatay na yung wikang Filipino is because parang napapalitan na because of the technology, yung mga bagong invention. Pero sa katunayan, kung titingnan mo o obserbahan mo, mas yumayaman pa. May nanganganak na bagong salita, oo, tapos may mga talaga namang pinipilit na ibalik kung ano yung tradisyon at kultura na meron tayo noon. Yun nga lang, siguro kasi ito yung nagkaroon ng K-pop world, nagkaroon ng iba pang mga westernized na talagang tinatangkilik ng ibang Pinoy. Hindi naman ibig sabihin kasi nun, talaga namang gusto na nila yon, gusto na maging K-pop, etc. Talaga namang fanatic na fanatic. May mga natanong akong mga ganyan. Kumbaga, na-interview ko sila na, bakit gustong-gusto ninyo? Bakit parang patay na patay kayo sa gano'n, yung K-pop, J-pop, etc., anime, blah, blah, blah. And then, sinagot ako na, hindi naman sila totally yung talagang yayakapin na yung kultura na meron yung ibang bansa. Yun ay parang gusto lang nila mag-explore. Hindi nila tinatanggal yung pagiging Pilipino sa sarili nila. Gusto lang nila na may maalam pa na ibang kultura, gaya ng ginagawa ng mga ibang dayuhan dito sa Philippines. So parang ganun lang yun. Kumbaga, hindi mo naman tinatanggal talaga yung identidad mo. Tinatangkilik mo lang yung meron sila, na-appreciate mo rin yung meron sila kasi gusto mo mag-explore. Hindi mag-stick sa iisang kultura lang. Kasi ganun din naman ang ginagawa ng ibang dayuhan na dumadayo dito sa Pilipinas. So ayun lang. May katanungan pa? Yun po, wala na po. Dahil na liwanagan na po ang lahat ng katanungan namin. At dito na rin po nagtatapos ang aming panayam. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Binibining Arnian, sa pagtanggap sa aming panayam at sa ginugol mo pong oras upang kami ay mabahagian ng iyong malawak na kaalaman. Kami ay mayroong bagong natutunan at siguradong magagamit namin ito sa aming paaralan at sa bahay na maaari rin namin maibahagi sa iba. Maraming salamat po at magandang gabi. Thank you. Yun po.